Express Info, tahanan ng balita. Kay Soto at Gilas, galing ay ipakita. Sa bawat talon sa loob ng court, pusong Pinoy sa mundo'y nag-uulat. Dahil tayo ang ginulat ang mundo, Pinoy excellence sa esports buo. Ginulat ang mundo. Express Info, opisyal na balita. Ka-Express, eto na ang pagsubok na magpapatunay kung gaano na nga ba kalalim ang sistema ni Coach Tim Cone. Sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers, muling magtatagpo ang landas ng Gilas Pilipinas at ang higante ng Oceania, ang New Zealand All Blacks. Pero may malaking tanong na bumabalot sa bawat Pinoy fan. Kaya pa rin ba nating manalo ngayong official nang mawawala ang ating 7-3 center na si Kai Sotto? Sa kabila ng balitang ito, hindi bakas ang kaba ni Coach Tim Cone. Sa katunayan, kampanteng-kampante ang tactical genius na ito na ang Team A na ipaparada ng Pilipinas ay sapat na para talunin ang Team A rin ng New Zealand. Ilang tulog na lang at muli na namang aapaw ang emosyon at hiyawan sa Mall of Asia Arena. Alam nating lahat na noong huling nagharap ang dalawang koponang ito, dinomina tayo ni Kai para makuha ang makasaysayang panalo. At ngayong wala ang Kaiju, sino ang tatayo sa gitna? Sa videong ito, hihimayin natin ang plano ni Coach Tim. Paano niya pupunuan ang butas na niniwan ni Kai? Gaano nga ba kalakas ang New Zealand Team A na darating sa ating bansa? At bakit sinasabi ng mga eksperto na ito ang pinaka-importanting window para sa Gilas bago ang malalaking international tournaments? Huwag kukurap dahil ito ang laban kung saan susubukin ang ating puso, sistema at ang tunay na lakas ng Gilas 12. Sa darating na bakbakan, hindi B-team o developmental squad ang ipapadala ng New Zealand. Ito ay ang kanilang Team A, ang pinakamahusay na manlalaro na available sa kanilang bansa. Ang All Blacks ay kilala sa kanilang physical na laro, matinding screening at walang humpay na shooting mula sa labas. Para sa kanila, ang laban na ito ay hindi lang basta qualifiers. Ito ay paghihigante matapos silang hiyain ng Gilas sa huling pagkakataon na sila ay nagharap. Pero dito pumapasok ang henyo ni Coach Tim. Sa gitna ng paghanda, binibigyang diin ni Coach Tim na ang kanyang sistema ay hindi nakadepende sa isang tao lamang. Bagamat aminado siyang isang malaking asset si Kai, ang Gilas Triangle Hybrid System ay idinisenyo para maging plug and play. Ang ibig sabihin nito, kahit sino ang mawala, ang sistema ay dapat magpatuloy. Ang kumpiyansang ito ni Coach Tim ay hindi nanggagaling sa kayabangan, kundi sa tiwala sa kanyang core players gaya ni Jinmar Fajardo, Justin Brownlee at Scotty Thompson. Sinasabi ni Coach Tim na ang Gilas Team A na ito ay mas cohesive na ngayon kumpara nung nakaraang taon. Mas kabisado na ng mga players ang bawat ikot, ang bawat defensive rotation at ang tamang timing sa opensa. Kahit na may isa o dalawang kulang na players, ang identity ng koponan ay nananatiling buo. At ito ang dahilan kung bakit kampante ang coaching staff na kayang-kayang sabayan ang physicality ng New Zealand. At ang pagpunong muli sa Mall of Asia Arena ay isa ring malaking factor. Alam ng New Zealand na ang sixth man ng Pilipinas ay ang pinakamaingay sa buong mundo. Sa bawat dribble at bawat shot ng All Blacks, ramdam nila ang bigat ng pressure mula sa libu-libong fans. And Coach Tim is counting on that energy. Gusto niyang gamitin ang home court advantage para marattle ang New Zealand sa simula pa lang ng laro. Ang focus ni Coach Tim sa window na ito ay laser sharp. Wala siyang ibang iniisip kundi ang patunayan ng Gilas ay hindi na lang basta underdog na umaasa sa swerte, kundi isang elite team na may matibay na pundasyon. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang katotohanan. Gaano nga ba kalaki ang kawalan ni Kai? Nung huling panalo natin laban sa New Zealand, si Kai ang naging sandigan natin sa loob. Ang kanyang height ay naging deterrent sa mga penetrations ng New Zealand at ang kanyang offensive rebounds ay nagbigay sa atin ng second chance points. Without Kai, mawawala ang ating primary rim protector at ang vertical spacing na tanging siya lang ang makapagbigay. At dahil dito,
kailangang mag-adjust ng gilas sa defensive end. Inaasahang mas magiging mabigat ang papel ni na Junmar Fajardo at AJ Edo. Kakailanganin nating maging mas mabilis ang help defense dahil mawawala ang 7-3 na humaharang sa mga layups ng kalaban. Ang teammate ng New Zealand ay tiyak nagagamit ng maraming pick and roll para subukin ang bilis ng ating mga big men. Pero ayon sa mga reports mula sa training camp, nag-focus ang Gilas sa ball pressure. Ang plano, huwag hayaang makarating ang bola sa loob sa pamamagitan ng pag-suffocate ng mga guards ng New Zealand. Dito rin papasok ang point forward role ni Justin Brownlee. Sa kawalan ni Kai, mas maraming offensive responsibilities ang mapupunta kay JB. Kailangan niyang maging mas agresibo, hindi lang sa scoring, kundi sa pag-create ng shots para sa kanyang mga kakampi. Ang versatility ni JB ang magiging susi para mabuksan ang depensa ng New Zealand All Blacks na siguradong magpo-post up sa ating mga guards. Ang magandang balita ay ang pagbabalik ng mga veteran guards na sina Scotty Thompson at Chris Newsome na handa makipagbalyahan. Kung ang New Zealand ay Team A, ang Gilas ay Team A+ pagdating sa puso at diskarte. At ang kawalan ni Kai ay hindi dapat maging dahilan sa pagkatalo, kundi hamon para sa iba pang players na ipakita ang kanilang A-game. Ang laban na ito ay tungkol sa execution. Gaya ng laging sinasabi ni Coach Tim, the ball will find the open man. Kung susunod ang Gilas sa daloy ng laro at hindi magpapadala sa emosyon ng crowd, malaki ang tsansa na muli nating mapabagsak ang New Zealand. Isang matinding bakbakan ang nag-aantay sa Maua Arena, isang laban na magpapatunay na ang Gilas, may Kai Sotto man o wala, ay isa ng ganap na puwersa sa FIBA Asia. Ang pagharap ng New Zealand at Gilas Pilipinas sa window na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng 3 puntos sa standing. Ito ay isang pahayag sa buong mundo na ang Philippine basketball ay pumasok na sa isang bagong yugto, ang era ng sistema, disiplina at higit sa lahat, ang pananampalataya sa isa't isa. Ang kawalan ni Kai ay maaring ituring na isang malaking butas para sa isang kupunan, pero para kay Coach Tim, ito ay isang opportunity para ipakita na ang Gilas ay hindi isang one-man show. Ang pagiging kampante ng ating head coach ay hindi isang huwad na katapangan. Ito ay bunga ng pagkakakilala niya sa puso ng bawat manlalarong Pinoy na handang magpakamatay sa bola para sa bandera. Sa bawat patak ng pawis sa Mall of Asia Arena sa darating na laban, ito ay magsisilbing patunay na ang ating Team A ay handang makipagsabayan sa kahit sinong higante. At kapag tumunog na ang buzzer at magsimula na ang bakbakan, mawawala na ang usapin ng height advantage. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.